na. Huwag naiiyak yan. Mahal eh. Anong mahal? Kaya natin yun, di. Gagawa natin ang paraan yun, okay? Mahal. Di, walang mahal. Gagawa natin ang paraan. Huwag ka nang umiyak. Gagawa natin ang paraan yun, okay? Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Ito lang kami. So yan po ang naging reaction ko nung nalaman ko kung magkano ang dapat gagastusin sa operasyon ko sa tenga. Di siya biro guys, as in talagang ang laki, no? Pero welcome sa vlog na ito at maraming salamat dahil nandito ka. Kung meron kang nararamdaman sa tenga mo, ay dapat mo tong panoorin. Kung wala naman at na-curious ka lang, di ba? Malay mo, magka-problema. Pero wag naman sana, di ba? So ano ba yung una kong naramdaman nung kailangan ko nang magpa-check up talaga? Noong una guys, parang ayoko magpa-check up. Alam mo yung parang sanay na ako na merong discharge to. Na matagal na kasi to eh. Sabi nga ng ate ko, inborn daw to. Pero naalala ko noon na nagpa-check up kami, dati pa to nakita, nabutas talaga. Pero nagpa-second opinion kami noon at sinabi naman na hindi pa naman kailangan operahan. Sinabi naman sa akin kung nagmamadali ba, hindi naman daw kailangan magmadali. Pero syempre, kailangan agapan. So may binigay sa akin pampatak, naging okay noon. At saka hindi biro noon kung magkano yung dapat gastusin sa operasyon, no? Isang tenga magkano? Sabi mo na mga 2009. Ang gagastusin doon noon, naalala ko, is 60 to 80,000 ata. Noon yun, 2009. Imaginein mo na lang kung magkano yung aabutin ngayon, di ba? So, noong mga nakaraang buwan ay nagkasakit ako at sinisipon ako pero hindi sa ilong, sa tenga. At medyo matagal na rin po yung pag-discharge nung sa tenga ko at medyo hassle na rin talaga at hindi na ako makarinig dahil sa discharge. At nung mga naka-adjust na kami sa budget dahil kailangan din magpa-check up ng asawa ko, so doon na ako nahikayat ni Abby na magpa-check up ka na. So, nagpa-check up ako ulit. At nakita pa rin na butas na yung aking eardrum. So guys, etong kanan ko, umokay siya. No? Ayan na po yung kanan ko, no? Ayan yung kanan ko na eardrum. Pero itong sa kaliwa ko, ganito po yung itsura niya. So, kitang-kita na, no? Excuse me po sa mga kumakain. Pero yan po yung tenga ko. Yan po yung butas kong tenga sa kaliwa, no? Buti na lang, no, nung una, pinagbawalan na talaga ako ng doktor na bawal na akong mag-swimming dahil mapapasukan to ng tubig. At pag may outing kami, hindi talaga ako nag-swimming. Nakikita nyo lang ako siguro na nakalublob, pero hindi ako lumulubog. Minsan. Pero minsan, makulit talaga. Isang lubog lang, tas yun na, okay na. Kaya siguro parang kahit papano, naagapan naman, no. So yung sa akin, yung mga sign na kailangan ko na magpa-check up talaga is, syempre yung una, yung toot. Medyo matagal na yung toot ko eh. Parang papunta na siyang vertigo. Pangalawa, noon, sumasakit talaga to. As in, namimilipit ako sa sakit. At pangatlo, may discharge po na mabaho. Pero yung sa akin, last time, hindi siya mabaho. Para siyang sipon na clear. Pero ang sakit na sa tenga eh, no? Syempre, kada linis mo, lilinisan mo siya. Siguro kahit mga 1 week, kunyari 1 week, ganyan pa rin yung tenga nyo, nagdi-discharge pa rin. Ipa-check up nyo na. Ano? Ako kasi para akong nasanay, guys. Para akong nasanay ng kahirapan. Kasi syempre, hindi naman biro yung check-up. Magkano yung check-up ngayon? Parang 500 to 1,000 na, no? Swerte na lang kung may 300 pa. Pero huwag kayo matakot magpa-check-up, guys. Mas okay na yung magpa-check-up kayo. May mga public hospitals naman. At magagaling naman yung mga doktor sa public hospitals, no? So, okay pa din yun. Okay pa din na magpa-check-up. Kung hindi pa naman kayo nahihilo-hilo sa tenga nyo, try nyo tsagain yung pumila, no? Para din kumalma yung pakiramdam nyo na hindi ka nakabahan. Hindi rin biro yung problema sa tenga, eh. Kung butas yan or hindi. So sa akin guys, inborn kasi to. Pero kung nararamdaman mo na yung mga sinasabi ko, mas okay na magpa-check up. Kung hindi naman inborn, bigyan nyo ng mga, siguro mga 3 days. Kung nararamdaman nyo pa rin, lalo pag sumasakit, pa-check up nyo na yan guys. Kung kailangan bang operahan, kung nagmamadali na ba. Kasi pag butas yung eardrum mo, pag nakitang butas yan, syempre kailangan mo rin talagang maalarma kahit konti. Bigyan mo rin siyang pansin. Kasi kapag butas daw ang tenga guys, lahat pwedeng pumasok dyan eh. Pwedeng pumasok kahit hangin, lalo pag tubig, maraming germs na papasok. Pwede ka rin magka-cholesteatoma. So yung cholesteatoma, yun yung kumakain ng buto dito. Para hindi ka na makarinig. Pwede kang mabingi na nun. Ang pinaka-worst daw is yung umabot na siya sa brain.
So yung kwento ko guys, nagka-discharge ako that time. Nagamot naman nung binigyan ako ng mga gamot at after 1 week naman ay nagamot naman. Pero pinagpa-CT scan ako ng doktor at nakita doon na butas ang eardrum at may cholesteatoma ako. Mabait naman yung doktor ko na yon, nung unang doktor ko. Sinabi naman niya sa akin na okay lang magpa-second opinion. Pero wala na akong balak magpa-second opinion kahit sobrang laki ng gagastusin. Pwede niyong tanongin yan kung magkano yung gagastusin niyo. Kaya ganito yung naging reaction ko. Dito lang. Huwag ka nang umiyak. Huwag nang umiyak na wala. Tahan na. Ano, baby? Baby. Huwag ka nang Dito lang umiyak. ako. Ay, andito lang kami ni Abby. As in, breakdown malala. Hindi ko nga pinanood yan eh. Hindi ko pinanood ng buo yan, no? Sa sobrang hiya ako, hindi ko pinanood ng buo. Dahil sobrang lasing ako that time. Uminom ako yan, guys, dahil hindi ko malabas yung tunay kong emosyon eh. Alam mo yun? Alam mo yung paglalaki ka, parang kailangan mong kontrolin yung, yung emosyon mo eh. May inararanasan din yung asawa ko eh. May partner ka na eh. So, kailangan mong kontrolin kung ano yung dapat mong kontrolin. Tsaka pag wala kasing alak, guys, mas focus ako kung ano yung dapat kong gawin eh. Kung ano dapat yung solusyon. Nandun na ako eh. Kumbaga parang matagal na rin kasi siya. Gusto ko na siyang solusyonan kaagad. Eh napadami yung inom, no? So, ayan. So, kaya ganyan yung naging reaction ko. Kaya wag na kayong gumaya sa akin, guys. Pa-check up na kayo hanggat maaari. Dito sa sasabihin ko ngayon, napatunayan kong may Diyos talaga, guys. Hindi to cliche or madrama, oh. Parang napaka-imposible lang talagang na nangyari na parang biglang ganito yung nangyari sa'yo versus ito dapat yung mangyayari sa'yo. So, paano ko napatunayan? So, last time, umattend kami ni Abby ng rally. Nakaisa rin kami dyan dahil kahit papano ay mailabas mo yung sama ng loob mo at maisigaw mo doon sa rally na yon. Kung ano yung tunay na nararamdaman mo sa gobyernong tono. After nun, bigla naming naisip na bisitahin si JB. Kakapanganak lang kasi niyan at di pa namin nadadalaw. So, nagkwentuhan lang kami doon at lumabas lang ako saglit para huminga. Hanggang sa nagkwento na pala si Abby ng sitwasyon ko. At na-share nga ni JB, ang kaibigan namin at ang nanay niya, na meron nga daw ENT sa ospital na pinapasukan niya. Which is yung Quirino Memorial Medical Center. Nagpa-second opinion ako doon, no? Ulit. At na-found out nga dito na kapag ginano mo yung CT scan ko, parang may cholesteatoma. Pero kapag ginanon, wala. So, sinabi ng mga doktor ko doon na aaralin nila yung case ko. At medyo matagal din kung bago ko tawagan ulit para sa operation ko. So, habang naghihintay ako ng tawag ng QMMC para sa operation ko, ay gumawa ako ng paraan para sa panggastos, no? Sa gamot, sa operation, at sa kung saan man. Siyempre, after operation, meron pa yung gastusan, di ba? So, siyempre, 2 weeks kang hindi magtatrabaho, kailangan mo magpagaling. So, nag-post ako sa Facebook kung kailangan nila ng service ko, no? Sa edit, sa directing. At maraming lumapit nun, guys. As in talagang maraming nakapila. At isa na dyan yung Lily Music. Nagpagawa sila sa akin ng visualizer na parang music video na yung kinalabasan dahil giyang ako eh. Since gusto ko rin yung ginagawa ko, syempre, kailangan ko rin gandahan, no? Ayoko rin silang mapahiya sa ibabayad nila sa akin. So guys, ang gagastusin ko dapat dito, kung cholesteatoma ang gagawin sa akin, ay ang gagastusin ko dito ay around 250k to siguro lahat-lahat, siguro mga 400k isang tenga. So, tinawagan nga ako ng QMMC. So, pinapunta ako doon kinabukasan dahil 1-day shoot lang naman ang aming visualizer sa aming visualizer. At kinabukasan ay pinapunta na ako ng QMMC. At na-rule out na wala akong cholesteatoma. Doon pa lang, parang mapapa-thank you Lord ka na eh, no? Pero may mas matindi pa. May mas matindi pang napatunayan kung may Diyos talaga. Pinoproblema mo to eh. Nakita niyo naman yung reaction ko, no? Kung gaano ako nag-breakdown nung lasing ako. Pero may mas matindi pang nangyari. Yun yung gagastusin ko dapat. Pero wala akong ginastos sa operation na to. Sa buong pag-stay ko sa ospital, wala akong ginastos. Ultimo sa pagkain, ultimo sa gamot, wala akong ginastos. Wala akong ginastos. Paano nangyari? Doon sa public hospital na yun, doon sa QMMC ay nilapit namin sa Malasakit Center. At may Malasakit Center doon sa QMMC. Pwede kang malibre sa operation mo. At habang nasa hospital ako ay tumawag sa akin si Kong TV. Akala niya ay may gagastusin ako sa operation. Pero wala. Sinabi ko wala akong gagastusin tol. So sa 2 weeks kong pag-stay sa Marikina ay wala rin akong ginastos dahil binigyan din tayo ng panggamot ng tropa, no? Shoutout sa'yo, Kon.
Love you. Thank you. Thank you, Lord talaga. Di ba? Alam mo yun, parang hindi mo akalain talaga yung mangyayari sa'yo eh. Kasi may mga simpleng bagay. Pero ito, sa akin, napakalaking bagay na to. Napakalaking bagay nito. Pero hindi ito yung unang beses na sinigap kami ni Lord talaga. As in, talagang matagal na kaming sinasagap ng una pa lang. Hindi ko alam, tol, parang bigla na lang kaming nasalba. Parang bigla kami nasalba na hindi namin akalain na masasalba kami. Na parang God will provide talaga. Na, basta, baka maiyak pa ako dito. Parang bigla siyang darating na hindi mo akalain na darating. Na hindi mo alam na parang may connection pala siya doon. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kahit minsan minamalas tayo pero connected siya doon sa mangyayari sa'yo in the future. Akala mo pre-planned lahat to ni Lord para sa'yo. Huwag kayong mawala ng pag-asa kung ano yung nararanasan nyo or kung parehas tayo ng nararanasan. Huwag kayong matakot, guys. Tatagan nyo yung loob nyo tsaka think positive talaga. Sin talagang yun yung puhunan ko ng mga nakaraan kasi wala talaga, guys eh. Wala talaga akong pera pang pagamot eh. Tapos ngayon, tapos na. Magpapagaling na lang ako. For sure, magkaiba tayo ng kwento. Magkaiba tayo ng sitwasyon. Pero kung ano man yung nare-receive mo nang hindi mo akalain, pagpasalamat mo yan, tol. Pagpasalamat mo. Diba? Thank you, Lord eh. Thank you, Lord eh. Thank you, Lord talaga eh. So, dito sa part na to ay sasagutin ko yung mga katanungan nyo. Sabi ni May Gripal ay inborn ba sa'yo? Or nagkaroon ka din nung bata ka, tapos nawala, tapos bumalik ulit? Umabot ka ba sa point na bloody discharge na yung lumalabas sa'yo? Baka pwede po na i-name drop yung doctor mo. General anesthesia ba ginamit sa'yo o hindi? Parang may point yung sinasabi niya, no? Feeling ko ganito yung nangyayari sa kanya. Inborn yung sa akin, tapos nung nagpa-check up ako ng bata ko, butas tong dalawang eardrum. May binigay sa akin pampatak, naging okay tong kanan. Naging okay din tong kaliwa. Nung nagpa-check up ako ulit, nagka-discharge na naman ako, okay tong kanan, yung kaliwa, hindi na okay. Yung bloody discharge, hindi naman ako umabot sa ganun. Pero minsan, kapag naglilinis ako ng tenga, minsan may dugo ng kasama. Alarming na talaga din yung nangyari sa akin. Pero kapag may blood na doon sa discharge nyo, baka kailangan nyo na magpa-check up nun. 'Di ba? Hindi ko masabi kung nagkasugat lang ba yung tenga nyo or meron ng complication talaga. Hindi ko sure kung pwede kong i-name drop yung doctor kasi bawal talaga yun, guys. No? So, general anesthesia ba ginamit sa'yo o hindi? General anesthesia po. So, meaning, tulog po ako nung nangyari yon. As in, after that, talagang wala akong maalala nung time na yon. Ang naalala ko lang ay dinala ako sa operating room at since yung mga doctors doon ay cool, hindi ako kinakabahan. So, sabi dito ni Andre Benedict, gaano po ba katagal ang healing process after operation na pwede na sa normal na gawain? Depende yun eh. Pero, sure akong 1 week wala ka dapat gawin. Pero maglakad-lakad ka pa rin. Pwede pa rin namang maglakad-lakad nung time na. Basta hindi ka naman nakakaramdam ng hilo or after operation, wala namang naging problema. Hindi ka naman nawala ng panlasa or hindi naman na-paralyze yung dito mo. Wala ka dapat ikatakot. So, after 1 week, pwede ka na maggagalaw-galaw nun. At after 1 week, may follow-up check-up naman kayo kay Doc nun. At after 2 weeks, pwede ka nang bumalik sa normal. Depende pa rin. No? So, kung ano yung nararamdaman mo. So, yung nangyari sa akin, after 1 week ko ng follow-up check-up, pwede naman daw akong mag-drive, pero hindi pa rin ako nag-drive nung time na yon kasi para akong nalulula, no? Siguro naninibago pa. After 2 weeks, doon ako nag-drive talaga at nakita nyo naman sa video ko doon sa kabila, nag-drive ako at pumunta na ako kay Doc mag-isa. So, after 1 week, ay tatanggalin na yung tahi sa tenga nyo. And after 2 weeks, tatanggalin yung ear pack. Yung ear pack na yun yung sinasalpak dito after ng operation sa tenga kasi kailangan protektahan yung kinabit. Ang gagawin lang pala sa operation, guys, ay kukuha sila dito or ewan ko kung saan sila kukuha dito sa tenga para pantakip doon sa eardrum. Ganun yung operation nun, guys, no? Kaya kailangan ng general anesthesia. So, before pala ng operation, guys, ay minonitor na ako. Bawal akong magkasakit before the operation. Bawal akong magkaubo, sipon, lagnat. Kailangan akong i-monitor dyan ng mga ilang araw.
bago ang operation. Siyempre, after operation, bawal pa rin ako magkasakit dahil nagpapagaling tayo. After ng operation ay bawal kang makasalamuha sa mga may ubo, sipon, lagnat. So, bawal kang pumasok nun. Lalo na kapag may mga buhat-buhat yung trabaho nyo, bawal yun. 2 weeks, pwede ka nang bumalik sa normal na gawain mo. Like me, ngayon lang ako nagkukwento kasi nga, ngayon lang ako nagkapuwersa, no? Siyempre, ako rin mag-e-edit nito. So, siyempre, trabaho pa rin to. So, may tanong dito si Crisel Joy Bidal. Sabi niya, Sir, tinapalan din ba ng balat or laman yung eardrum mo? Kasi natatakot ako magpa-opera, butas din eardrum ko. Parehong tenga na pabayaan nung bata ako. Advice sa akin na ipa-opera na pero sobrang natatakot ako talaga. Actually guys, huwag kayong matakot magpa-opera dahil habang tumatagal, mas lalo nyong iisipin yan eh. 'Di ba? Hindi na maaalis sa isip nyo yan na kailangan kong operahan. So, pag tumagal pa yan, baka mas lalong lumala. Makaka-apekto din to sa ating emotional, 'di ba? Huwag kayong matakot magpa-opera kasi kailangan nyo yan eh. Mas matakot kayo pag di kayo nagpa-opera dahil pwedeng mas worst yung mangyari sa inyo. Meron namang mag-inquire kayo sa mga public hospitals. Baka pwede kayong malibre or sagutin ng government ang inyong operation. So, sabi naman dito ni Arsenio Jun Ono Jr. Sir, ano po surgery ginawa sa'yo? Meron po ako same right ear ko may problema. So, ang ginawa po sa akin ay endoscopic tympanoplasty. So, tatakpan lang yung eardrum. Ayun, ganun lang. Pero wala kayong mararamdaman dun guys, kaya huwag kayong matakot. No? Naka-general anesthesia. Sa akin, naka-general anesthesia ako. After the operation, pwedeng sumakit yung tenga, pero may bibigay naman na gamot. Pero yung sa akin, after kong operahan, wala akong naramdaman na sakit. At okay yung mukha ko, hindi siya na-paralyze, hindi ako nawala ng panlasa. Pero kung ganun man yun mangyari, huwag kayong matakot kasi magagamot naman din yun eh. Sasabi ni Krikri dito, ibig sabihin ba nung sa hearing test sa newborn ka pa nakitaan ka ng sign? Sabi mo kasi inborn eh. Tsaka magkano po nagastos mo? Sana masagot. Wala po ang ginastos dito sa operation dahil nasagot ng Malasakit Center. Sa newborn naman, hindi ako sure eh. For sure naman, no, makikita din kung butas or hindi. So, siguro, sa akin naman guys, hindi naman ganun ka sobrang lala yung pagkawala ng pandinig ko, no, dito sa kaliwa. Pero inoperahan pa rin. Sabi mo na mga 50%, ganon, 50 to 70% yung pandinig ko before akong operahan. Siguro hindi din lahat ng butas ang eardrum mahina yung pandinig. Yung iba naman ay wala na talagang pandinig, no? Kung ganun yung nararamdaman nyo, iba na yung pakaramdam, 'di ba? Pa-check up nyo na, 'di ba? Ako, ang kinukwento ko sa inyo is yung experience ko kung ano yung ako, kung ano yung nangyari sa akin. So ito yun. So, sabi ni Jeff Zidap, sound check bro. Sound check. Gagi, you know. So dito, wala siyang tanong pero ito yung nangyari kay J. Mark. Maganda tong story niya kasi sabi niya, same din sa akin boss. Butas din eardrum pero sa akin nagka-bacteria sa loob. Kinakain yung pinakita buto kaya need ipa-opera. Cholesteatoma diagnose sa akin. Pina-opera ko na din siya. Yun yung sinasabi ko guys na pwede kang magka-cholesteatoma. Tingnan nyo sa J. Mark. May cholesteatoma na pero nagpa-opera pa rin. Kahit papano ay naagapan pa rin. Kung meron kang problema, ay agapan mo na ngayon. So, nagtanong si Beverly kay J. Mart. Sabi ni Beverly, after operation po ba makakarinig pa rin? Sabi ni J. Mart, yes po, minimal lang naman po yung lost sa hearing ko. So, ganun din yung nangyari sa akin. Minimal lang yung nangyari sa akin nung tinanggal yung earpack. As in, talagang parang akong bagong tao. As in, talagang parang HD yung pandinig ko. Sabi ko nga, hindi ko ma-compare yung noon sa ngayon. Na-compare ko lang siguro yung merong earpack sa walang earpack ko. Ngayon, may cotton kasi, kaya parang hindi pa rin balance yung pandinig. Pero pag tinanggal ko yan, HD. Yun yung parang maririnig ko na yung usapan ng langgam, no? So, sabi dito ni Albert, may iba na inborn na sira ang eardrums. May iba na nasira na lang. Sa inborn, may problema na din sa pandinig actually. Kaya kahit may ganito, hindi guarantee na 100% babalik yung pandinig. At least, kasi naoperahan. Kumbaga, maaagapan yung mga dapat na mangyari sa'yo. Mas safe pa rin na may takip yung eardrum kaysa wala eh. So guys, yung healing process nito ay after the operation ay 2 weeks, no? Siguro kailangan mo at least 3 weeks bago ka operahan kasi parang imo-monitor ka muna. Kailangan hindi ka magkasakit. And after the operation ay 2 weeks, hindi ka pa rin pwedeng magkalagnat. At doon sa 2 weeks na yun ay may follow-up check-up. After 1 week, tatanggalin yung tahe. At after nung tahe, after 1 week ulit, tatanggalin naman yung earpack. So, ito sa akin, wala nang earpack to.
May binigay sa akin si Doc pampatak, papatak ako ng 1 week. Tapos, babalik ako sa kanya after 2 weeks. Meron pa tong yung gel na tinatawag. Alam ko tatanggal na yon. Lilinisan na to after 2 weeks eh. After nung operation nyo, follow-up check-up na lang. Tapos, 1 month or 2 months, hindi ka pwedeng sumakay ng eroplano. No? May pressure kasi. So, after ba ng operation ay makakarinig ka na ng maayos? Pwedeng bumalik yung pandinig mo. Pwedeng hindi rin. Pero at least kasi guys, may iwasan nyo na yung mga problemang dapat na maging problema niyan kapag hindi nyo pa pina-check up or pina-opera. So, ang pinaka-advice ko ay ipa-check up nyo na kung may nararamdaman kayo. So, yun lang po for this vlog. Sana ay nasagot ko yung mga katanungan ko at sana ay nakita nyo rin kung ano yung mga dapat nyong malaman. Pero kung meron pa kayong katanungan, itatry kong sagutin sa comment section dito. See you! At kung makita nyo ako na hindi ako lumingon, ibig sabihin hindi ko kayo narinig. So, yun lang guys, no? At kami ay magbe-bake pa sa Tibabis. Dahil marami pa kaming gagawin dito at maraming umorder. Maraming salamat po sa umorder sa Tibabis Kitchen, no? At meron po kaming bagong product na flavored ensaymada, no? Kung gusto niyo pong umorder, ay umorder lang po kayo sa Tibabis Kitchen, no? Ayan. Nasa description box lang yan, no? Kung gusto niyo mag-order ng ensaymada, napakasarap po niyan, no? At Merry Christmas and Happy New Year. I love you guys. See you on my next vlog. Bye-bye.